Sa bawat sweldo, may sandaling pakiramdam na parang may maliit kang gantimpala na dapat kunin, isang simpleng pagkain sa labas, isang bagong gamit, o isang impulsive na online order, at sa isip mo ay may tahimik na boses na nagsasabing, deserve ko to, na parang isang maliit na pahinga mula sa pagod ng trabaho. Ngunit habang inuulit ito buwan-buwan, napapansin mo na parang laging kulang ang natitira, at minsan ay napipilitan kang gumamit ng credit o mangutang para lang makover ang ibang gastusin na parang hindi malinaw kung saan nagsimula ang problema. Ang core concept dito ay hindi kakulangan ng kita, kundi ang pattern ng paggastos na nakatali sa emosyon, kung saan ang deserve ko to ay nagiging justification kaysa intentional decision, at sa budgeting, mahalaga ang distinction na ito dahil ang bawat gastos ay may opportunity cost. Ibig sabihin, may kapalit na hindi mo napapansin sa ngayon. Psychologically, gumagana ito dahil ang utak natin ay wired para sa immediate reward, at sa tuwing gumagastos ka para sa maliit na reward, nagkakaroon ng dopamine response na nagre-reinforce ng behavior, kaya nagiging habit loop ito kung saan ang stress ay nagtitrigger ng spending at ang spending naman ay nagbibigay ng temporary relief, pero hindi nito ina-address ang root cause. Kapag tiningnan natin sa simpleng math, kahit sabihin mong 200 piso lang kada deserve ko to moment, kung mangyari ito 3 beses sa isang linggo, umaabot ito sa 600 piso, at sa loob ng isang buwan ay 2,400 piso, at sa isang taon ay halos 28,800 piso na pwede sanang maging emergency fund or panimulang investment. At dito mo makikita na hindi malalaking gastos ang problema, kundi consistency ng maliliit na decisions. Sa mas malaking system, ang ganitong pattern ay nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa paycheck to paycheck cycle, dahil ang pera ay dumadaan lang at hindi naiipon. At kapag may unexpected expense, napipilitan silang umutang na lalo pang nagpapahirap sa future budget dahil may dagdag na obligasyon. Ang shift na kailangan ay hindi pag-deny sa sarili, kundi pag-reframe ng identity mula sa reward-based spender tungo sa intentional allocator, kung saan ang budget ay hindi restriction, kundi system na nagbibigay ng control, at pwede ka pa ring maglaan ng maliit na portion para sa wants, pero ito ay pre-decided at hindi impulsive. Sa huli, ang budgeting ay hindi tungkol sa pag-alis ng saya sa paggastos, kundi tungkol sa pag-align ng daily decisions sa long-term stability, at kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang deserve ko to mindset, mas nagiging malinaw kung bakit minsan hindi sapat ang sweldo kahit hindi ka naman gumagastos ng malaki, at doon nagsisimula ang mas maingat at mas sustainable na paghawak ng pera.